Patuloy po tayo na nagsisiris patungkol sa Belgic Confession of Faith at ngayon ay nasa Article 22 na po tayo at ang ating pong heading sa Article 22 ay ang pagpapawalang sala sa atin sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesucristo. Subalit ang ating title lesson sa umagang ito, Christ the righteousness of our faith. Si Kristo ang katwiran ng ating pananampalataya. At ito po ay ang second part po natin dito sa Article 22 na kung saan nung nakaraang Sunday school po natin ang ating pinag-aralan, kauna-unahan ay where faith comes from. Saan ba nanggagaling ang pananampalataya o sino yung nagbibigay ng pananampalataya? At nakita natin dito sa Article 22 ng Belgic Confession na true faith comes about through the work of the Holy Spirit. So nakita natin na ang tunay na pananampalataya ay nanggagaling sa pamamagitan ng gawa ng banal na Espiritu. At yon ang sinasabi ng Article 22. And I quote, "Sumasampalataya kami na upang makamit ang tunay na kaalaman sa dakilang tiwagang ito, pinapaningas ng Espiritu Santo sa aming mga puso ang matuwid na pananampalataya." So pinapakita rito na ang banal na Espiritu o ang Santong Espiritu ang siyang gumagawa sa buhay ng lahat ng mga pinili ng Diyos Ama at ang lahat ng tinubos ng ating Panginoong Jesucristo ay titiyakin ng banal na Espiritu na sila ay makakaranas ng regeneration o makakaranas ng pagbabago ng puso na tinatawag nating pagiging isang born again o pagiging isang bagong nilalang. So nakita natin yon. And now, we will proceed to point number 2 sa katanungang what is faith? O ano ba ang pananampalataya? Mahalaga na sinasagot natin ito sapagkat there are many beliefs regarding for the word faith and sometimes na-associate ito sa mga paniniwala na ang pananampalataya mismo ang siyang nakapagliligtas. Titingnan natin yon, yung bang mismong word na faith ang nakakapagligtas. At tingnan din natin kung ang salitang pananampalataya ay pwede nating sabihin na ito ay positive na pananampalataya o what you confess. Because of your faith, it will be happen. Yun ba yung dapat nating makita? So gusto nating makita kung ano ba ang ibig sabihin ng salitang faith o pananampalataya na associate nakalagay dito sa Belgic Confession of Faith Article 22. So yung Article 4 ng Belgic Confession dito sa 22, the article defines true faith as that which, and I quote, na yumayakap kay Jesucristo sa lahat ng kanyang merito o gawa, tinatanggap siya at hindi naghahanap pa ng iba maliban sa Kanya. So napakaganda ng mga phrases and words na binanggit dito ni Guido de Bres
na ginamit ng Lord upang maipaliwanag ng maayos ang salitang pananampalataya. Now, dito pinakikita yung number 1, itong pagtitiwala ng pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo lamang ay nangangahulugan na tayo ay hindi nakadepende sa ating mga sariling ginagawa o anumang bagay na ating ginagawa. Subalit tayo ay yumayakap lamang sa merito o sa natapos na ginawa ng ating Panginoong Hesukristo. Kapag sinabi natin, we look and embrace only the merit of Jesus Christ, pinapakita dapat natin dito sa ating pagtitiwala ng pananampalataya yung tinatawag na complete works, yung merits o yung merito o yung ginawa ng ating Panginoong Kristo. And particularly, pag sinabi natin we are embraced only to the merit of Jesus Christ, pinapakita dito yung kanyang perfect life. The perfect life of Jesus Christ and yung kanyang kamatayan or death, yung kanyang resurrection o kanyang pagkabuhay, yung kanyang ascension o yung tinatawag na pag-akyat sa langit, ay nagpapatunay ng kanyang pagiging Diyos o to prove His divinity. So, ibig sabihin, maliwanag na yung niyayakap natin, yung pinapanampalatayanan natin ay ang lahat ng merito, lahat ng ginawa ng ating Panginoong Hesukristo. At dito ay nagpapakita na ito ay nagpapatunay na ang ating Panginoong Hesukristo ay hindi lang siya basta man, but He is God. Yun yung dapat nating makita. So, maliwanag na ang lahat ng ito is for our salvation. So, para sa ating kaligtasan. So, para sa kaligtasan natin, para sa ating kaligtasan, yung pinaka-proposisyon, yung pinaka-laman ng ating pananampalataya ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Ang mga salitang kanyang merito, dito po sa Article 22, may word na nakalagay kanyang merito or Christ's merit. Maliwanag po yun, ay nag-i-introduce. Pag sinabi nag-i-introduce, nagpapasok, nagbibigay ng mga bagay na si Jesus ay namatay upang dalahin ang kaparusahan para sa ating mga kasalanan. So nakukuha niyo po ba yon? Ang ibig sabihin po nun, yung salitang Christ's merit o yung merito, yung ginawa ni Kristo, ang ibig sabihin po nun, pinapakita niya na si Jesus ay namatay upang akuin niya, upang dalhin niya ang kaparusahan para sa ating mga kasalanan. At dito pinakikita, He lived the perfect life to achieve the righteousness that we need. So pinapakita rito yung kanyang pag-ako ng ating mga kasalanan sa cross. Okay? Nagpapakita yon na siya ay nabuhay ng perpektong pamumuhay upang makamit niya ang tinatawag na katwiran na dapat na kailanganin ng isang makasalanan. So yun yung makikita natin doon. Kaya buksan po natin yung Romans chapter 5 verse 12. At linaw po ng pagpapahayag ni Apostle Paul dito po sa Romans chapter 5 verse 12. At ganito po ang pagkasabi ng salita ng Diyos. Sabi ng verse 12 ng chapter 5 ng Roma, ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan sa pamamagitan ng isang tao. At alam natin na ito ay si Adam. Ito si Adan. At ang kamatayan
sa pamamagitan ng kasalanan niya. So dito si Paul, pinapakita niya na yung kasalanan ay pumasok sa sanlibutan. Yung kasalanan ay pumasok, na-impute sa humanity, sa buong sangkatauhan, sa pamamagitan ng pagkahulog o yung tinatawag na disobedience and rebellion ni Adam. Yun yung pinapakita rito. At maliwanag na yung kamatayan ay bunga ng pagkakasala at pagkahulog sa kasalanan ni Adan. Kaya ang sabi doon sa verse 12 ng Roma 5, ang kasalanan pumasok sa sanlibutan sa pamamagitan ng isang tao at ang kamatayan sa pamamagitan ng kasalanan niya. Dahil dito, lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao sapagkat ang lahat ay nagkasala. Napansin nyo? Si Adam ang federal head ng humanity. Pag sinabi natin federal head, siya yung ulo ng sangkatauhan at nang nahulog sa kasalanan si Adan, lahat po ng kanyang lineage, lahat ng kanyang lahi, lahat ng kanyang naging angkan, ay nakamana, na-impute, na-isalin ang kasalanan doon. Ito yung mapakaliwanag na pagtutwid sa likong aral ni Pelagius na kung saan ay hindi raw naipasa ang kasalanan ni Adan sa sangkatauhan, kundi ang tao ay nagiging makasalanan siya dahil daw sa impluwensya ng mga taong nakapaligid sa kanya. At sa kanyang natural daw na puso, ang tao ay mayroong busilak na puso na nagbibigay ng kaluwalhatian sa Diyos. And that is wrong. Dahil pinapakita na rito ni Apostle Paul na nahulog sa kasalanan ang lahat ng tao at yung kasalanan na binabanggit dito, missing the mark. Pag sinabing missing the mark, yung word na sin o kasalanan, hindi natin nalakaran yung hinihingi ng kautusan ng Diyos na dapat ay yun yung lakaran natin. At yun nga ang sinabi. Lahat tayo ay nagkanya-kanya ng lakad sa Romans chapter 3 pag pinag-aralan natin. So, maliwanag na ang kamatayang binabanggit dito na naging resulta ng kasalanan ay dalawa. And that is physical death and spiritual death. At yan yung maliwanag na sinasabi ni Moises sa Genesis chapter 2, verses 15 to 17, na huwag mong kakainin ang bunga ng punong kahoy na nasa gitnang iyon. Pag kinain mo yon, mamamatay kayo. And that is referring to the spiritual death and physical death ng tao. So sinasabi ngayon dito, sa ating pinag-aaralan, na kung tayo ay makasalanan, nakamana ng kasalanan kay Adan, paano natin mapiplease o paano natin maluluwalhati ang Diyos? Everything we did sa ating mga buhay o anumang mga pag-iisip natin, ang tawag ho dito ay kasalanan at hindi tayo kinalulugdan ng ating Panginoong Diyos. Kaya nga sa likas nating kalagayan, kabilang tayo sa mga taong kinapuputan ng Diyos. At kalinaw po sa Romans 5 yung posisyon ng isang taong wala pang righteousness ni Kristo, hindi pa siya nahango sa kanyang kasalanan. Ang sabi ho doon sa verse 9 ng Romans 5 ay ito, at ngayong napawalang sala na tayo sa pamamagitan ng kanyang dugo, lalo ng tiyak na maliligtas tayo sa puot ng Diyos sa pamamagitan niya, sa pamamagitan ni Kristo. So maliwanag, hanggat hindi po napapawalang sala ang isang tao, ang kanyang katayuan sa harapan ng Diyos ay kinapuputan siya ng ating Panginoong Diyos. Ang linaw po sa verse 10, tiyak na maliligtas tayo sa puot ng Diyos sa pamamagitan niya. So kung paano tayo makakaiwas
sa poot ng Diyos sa pamamagitan po ni Kristo. At maliwanag na pinapakita ho niya na we are not only under the wrath of God, but we are the enemy of God. At yan ang sabi ng verse 10 ng Roma 5. Ang sabi ron, dati tayo mga kaaway ng Diyos. We are the enemies. We are the enemy of God. Kaaway tayo ng ating Panginoong Diyos. At ang dalawa pong ito ay natural na posisyon o katayuan ng isang tao na wala pang pananampalataya kay Kristo at di pa napapawalang sala. Kaya kung ating makikita, merong kailangang mamuhay ng perpekto sa buhay niya rito upang maganap niya ang katwiran na kailangan ng tao. At yun ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Sabi ni Paul, sabi ng salita ng Diyos sa 2 Korinto, chapter 5, verse 21, ay ganito. Please open your Bible, 2 Corinthians 5:21. Ang sabi mo ng salita ng Diyos, hindi nagkasala si Kristo. So, ibig sabihin, pinapakita rito na hindi nagkasala si Kristo. Jesus lived the perfect life. Jesus lived the perfect life. Kaya ang sabi rito sa verse 21, hindi nagkasala si Kristo. Pero sabi, ngunit, dahil sa atin, because of us, dahil sa iyo, ano yung nangyari ho? Siya ibinilang na makasalanan. So, si Kristo na perfecto na Diyos, kailangan niya na ilagay ang kanyang sarili saan? Sa pagiging makasalanan. Bakit po? Kasi nga, hindi niya matutubos ang tao sa kanyang pagiging Diyos. Kailangan ang Diyos ay magkatawang tao at yun ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya tuloy natin ang sabi, siya ibinilang na makasalanan, bakit? Upang makipag-isa tayo sa Kanya at makabanal sa harapan ng Diyos sa pamamagitan niya. So, ang magiging righteousness natin o katwiran natin sa harapan ng ating Panginoong Diyos, Ama, ay wala pong iba kundi si Kristo sa pamamagitan niya. Kaya ang maliwanag na nagpapatunay dito, mga kapatid, na si Jesus ay namatay. Si Jesus ay nagkatawang tao at namatay upang dalahin niya ang kaparusahan para sa ating mga kasalanan. Siya ho ay perpektong nabuhay upang makamit niya ang katwiran na kailangan ng bawat isang makasalanan na kanyang aakuin, tutubusin sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa cross at pagkabuhay. So, that is clear in Romans 5:12, 2 Corinthians 5:21 na ating pinignan kanina. So, mga kapatid, dito pinapakita na mayroong dalawang aspeto ang katwiran ng ating Panginoong Jesucristo o yung Christ righteousness. May dalawang aspeto dito. Pag sinabi natin, bakit kailangan na si Kristo ang maging katwiran natin sa Diyos? Bakit? Why Jesus is our righteousness in God? Now, meron tayong dalawang aspeto na kailangang maunawaan. Una, Christ's active obedience in His life. Ano po ibig sabihin dito? Si Kristo ay aktibo na sumunod. Si Kristo ay aktibong may sinunod, may isinagawa sa kanyang buhay. Nung nagkatawang tao siya dito sa lupa, ano ang ibig sabihin nito? Kanyang perpektong sinunod ang lahat ng inuutos ng ating Panginoong Diyos. Ibig sabihin po, pag sinabi natin paano tayo naging matwid sa harapan ng Diyos na kanyang mga tinubos, una, may requirements ang Diyos. Ang requirements ng Diyos
Maliwanag na sinabi sa Galatians chapter 3. Galatians chapter 3. Basahin ko muna po yun. Ang sabi doon ni Apostle Paul sa Galatians chapter 3 ay ganito. Sa verse 10. Ang lahat ng nananangan sa pagsunod sa kautusan ay nasa ilalim ng isang sumpa. And then, sapagkat nasa saad sa kasulatan, sumpain ang hindi tumutupad sa lahat ng nasusulat sa aklat ng kautusan. So yung requirements ng Lord para masunod yung kanyang gusto na ang isang tao ay maging matuwid sa kanyang harapan, kailangan perfecto na masunod niya. Yung law, yung kautusan ng ating Panginoong Diyos. And I tell you the truth, there are 613 law sa banal na kasulatan. Especially sa practice po ng mga Israel, ng mga Hudyo. 611 na law, tapos yung 10 commandments na nilagay sa dalawang summary na tableta, kaya naging 613. At ang sabi doon, sa verse 11, maliwanag kung gayon, na walang taong ibibilang na matuwid sa paningin ng Diyos sa pamamagitan ng kautusan. Nakita nyo? So sabi ni Paul, kung ang ating pagtitiwalaan, kung ang ating magiging katwiran sa harapan ng Diyos ay ang kautusan, wala akong pwedeng pumasa. Hindi ko tayo papasa. Kaya ang sabi ni Paul dito, sa verse 11, ang pinawalansala sa pamamagitan ng pananampalataya ay mabubuhay. Nakita nyo? Faith alone. Ngayon mamaya makikita natin na yung faith na yon na pinag-aaralan natin para maging righteous tayo sa Panginoong Diyos, yung pinaka-righteousness, katwiran natin, si Kristo na ating pinapanampalatayanan. Hindi mismo yung salitang pananampalataya. Yung righteousness ni Kristo. Ngayon, pag sabi ng verse 12, ngunit ang kautusan ay hindi nasasalalay sa pananalig sa Diyos, sapagkat sinasabi ng kasulatan, ang tumutupad sa hinihingi ng kautusan ay mabubuhay sa pamamagitan nito. Ngayon, tingnan niyo yung verse 13. Ang sabi ng verse 13, tinubos tayo ni Kristo sa sumpa ng kautusan nang siya'y magdusa na parang isang sinumpa, sapagkat nasa saad sa kasulatan, sinumpa ang bawat ibinitin sa punong kahoy. Verse 14, tinubos niya tayo ni Kristo upang ang pagpapalang ipinangako ng Diyos kay Abraham ay kamtam ng mga hintil sa pamamagitan ni Kristo Jesus. At sa pamamagitan ng pananalig sa Kanya ay sumasa atin ang Espiritu pinangako ng Diyos. Now listen, napakahalaga po nito. Pinapakita rito na ang aktibo na pagsunod sa buhay ng ating Panginoong Jesucristo, sinunod ni Kristo perfectly ang lahat ng hinihingi ng kautusan. Yung 613 na law, He was perfectly obey ang lahat ng ito. At makikita natin, Jesus Christ is a sinless when He is here in earth. Wala po siyang kasalanan na ginawa. That's why, si Kristo lang po, si Kristo po ang siyang pinaka-perfect sacrifice para sa ating mga kasalanan. Kaya, yung hindi natin pagsunod sa kautusan, at di talaga natin kaya yun na masunod. At hindi tayo pwedeng masave because of the law. Dahil lahat tayo ay makasalanan. Ngayon, mayroong umako doon sa cross. Kasabay ng perfectong pamumuhay ni Kristo, sa kanyang pagiging sinless, walang sala, sa kanyang pagsunod sa lahat ng kautusan, and He was pleased, God the Father, katulad na sinasabi ng Matthew chapter 3, ng binautismo ng ating Panginoong Jesucristo, ang sabi ng Ama, at nagsalita siya, ito ang anak kong kinalulugdan. Bakit siya kinalulugdan ng Ama? Dahil perpekto si Kristo na sumunod sa kautusan, perpekto si Kristo na namuhay. At upang tayo ay maging kalugdan ng Ama, kailangan si Kristo
ang panampalatayanan ng bawat isa sa atin na perpekto na siyang katwiran natin sa harapan ng Diyos because of what He has done for us. His perfect life, His death, His resurrection, His ascension to prove of His divinity ng kanyang pagiging Diyos for our salvation. So, that is the word passive active obedience. Now, yung second, this is the passive obedience. Ano ba ang ibig sabihin nito? He made payment and atonement for our sin. Ano ang ibig sabihin nito? Hindi mo tayo payaram ng isang mic. Ang sinasabi lang dito, ginawa ni Jesus na bayaran ang lahat ng ating mga kasalanan para sa ating kaligtasan. Yun ang ibig sabihin po nito. So, maliwanag na He made payment and atonement for our sin. He made payment. Nung namatay si Kristo, gusto ko ipakita sa inyo, not only His death at the cross of Calvary, kundi yung whole span ng buhay ni Jesus Christ dito for almost 33 and a half years, His life, yung kanyang buhay, yung kanyang kamatayan sa cross, yung kanyang resurrection, yung kanyang pagkabuhay, and even His ascension, pag-akyat niya sa langit, nagpapakita ito na lahat ng iyon ay nagbayad sa lahat ng ating mga kasalanan. He paid for our atonement. Ano ang ibig sabihin ng atonement? Ang ibig sabihin ng atonement, siya ang humalili sa ating kalunos-lunos na dapat na maranasan sa impyerno. Pag sinabing atonement, binayaran ni Jesus ang ating sala. Siya yung humalili. Dapat ako na makasalanan, pag namatay ako dapat ang magsasuffer sa impyerno. Ganon yung ibig sabihin nun. Kuwari, hindi ako naligtas. Ang aking sarili magsasuffer sa impyerno. But thank God for His grace na save na ako. Why? Because of Jesus. Pero ang isang tao na mamamatay ng walang pananampalataya at karanasan ng ginawa ni Jesus sa cross ng Kalbaryo, meron siyang mararanasan. At ang mararanasan niya doon ay wrath of God, divine wrath. Ano ibig sabihin ito? Banal na puot ng Diyos, mararanasan niya ron. Pero pag sinabing atonement, hinalili si Jesus, siya yung humalili sa atin. Dapat mapaparusahan tayo sa hell. Ngayong mga anak na tayo ng Diyos, dapat tayo yung mapaparusahan sa hell kung di tayo naligtas. Ang ginawa ni Jesus, inako niya yung kaparusahan na dapat mararanasan mo sa apoy ng impyerno. Ang ginawa ni Jesus, siya yung umako nun. Substitutionary atonement, humalili para tubusin niya tayo. Para kung sinasabi natin dito, kung may kasalanan ang mahal mo sa buhay, kailangan niyang maparusahang mamatay, sinabi mo, kung ikaw yung nanay, ikaw yung tatay, huwag niyo na po siyang patayin, ako na lang, para hindi na siya mamatay, ang ginawa, ikaw yung pinatay, para yung anak mo hindi na mamatay. Maparusahan. Ibig sabihin, yung bigat ng parusa sa anak mo, na dapat siyang mamatay, dapat siyang maparusahan, ang ginawa mo, ikaw ang umako. Diyan ang ginawa ni Jesus sa atin. Ang ginawa ni Jesus sa atin, para tayo ay hindi na mag-suffer sa hell. Para tayo ay hindi na maghirap sa apoy ng impyerno, ang ginawa ni Jesus, siya ho ang umako nito. Diba sabi niya, nung nandun siya sa cross, Ama ko, bakit mo ako pinabayaan? Alam niyo, pag pinag-aralan niyo itong mga phrases of words na sinabi ni Jesus na ito, alam ng ating Panginoong Yesus kung paano niya mararanasan ang malaimpyernong paghihirap sa kanyang kamatayan sa cross. Kaya nga, in preparation sa kanyang kamatayan, in Matthew chapter 26, nang nandun siya sa Garden of Gethsemane, ano yung prayer ni Jesus Christ? Lumuluha ng dugo ang ating Panginoong Yesus na nag-iisa sa Garden of Gethsemane at ano ang sabi niya? Ama, kung maaari lang, ilayo mo sa akin ang saro ng paghihirap na ito.
Bakit po siya nagpe-pray ng ganon? Dahil alam niya, yung prayer niya, Ama, kung maaari lang ilayo mo sa akin ang saro ng paghihirap na ito. Alam niyo po ba ang ibig sabihin ng saro? Ang ibig sabihin ng saro, sacrifices. Ang ibig sabihin ng saro, magbubuhos siya ng dugo sa cross. Kaya ang sabi niya, Ama, kung maaari lang ilayo mo sa akin ang saro ng paghihirap na ito. In his human being ng panahon na yon, alam niya ang bigat ng kanyang mararanasan. Why? Kasi nga po, siya ang aako sa kanya ibubuhos ang puot ng Ama na dapat sa atin. Kay Jesus lahat ibinuhos ang puot ng Diyos Ama. Binuhos ng Diyos Ama ang lahat ng puot kay Kristo. Yung sala natin na dapat mapaparusahan tayo sa impyerno, lahat na yun binuhos ng Diyos Ama kay Kristo. Nung nakapako siya sa krus, na sumisigaw siya, Ama ko, bakit mo ako pinabayaan? Why? He is our substitutionary atonement. Siya ho ang panghalili, humalili, umako ng ating mga sala upang tayo ay maligtas. Yan ang sinasabi ng 2 Corinthians 5:21. Hindi nagkasala si Kristo, ngunit dahil sa atin siya ibinilang na makasalanan upang tayo mapabanal at maging karapat-dapat sa harapan ng Diyos. So maliwanag na pinapakita sa atin dito dahil ang pananampalataya ay pagtingin at pagyakap kay Jesus at sa Kanya lamang. Nothing else, nothing more. Hindi kay Birheng Maria, hindi sa mga santong binenerate, hindi sa ating good works, hindi sa ating mga performance, accomplishment, sa ating mga buhay when it comes to spiritual at sa salvation natin. Everything ng lahat ng ito ay basura sa harapan ng ating Panginoong Diyos. The only way upang tayo ay maligtas ay wala pong iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. That's why, dahil ang pananampalataya na ibinigay ng Banal na Espiritu sa atin ay ang pagtingin natin kay Kristo, ang pagyakap natin sa ating Panginoong Jesucristo, sa Kanya lamang. Ito po ay nangangahulugan na kapag sinasabi na mayroon pang mga bagay na idadagdag para maligtas, ay hindi si Kristo ang kanilang Diyos na manunubos. So kung si Kristo lamang ang Diyos na manunubos, kung si Kristo lamang ang Diyos na nagligtas sa atin, wala pong pwedeng idagdag. We are not saved by Jesus plus Mary. We are not saved by Jesus plus good works. We are not saved Jesus plus membership in the church. We are not saved Jesus by doing charity sa buhay natin. No. We are saved because of Christ alone. Period. Wala pong pwedeng idagdag. That's why the Reformation began in 1500 because of the word plus. Jesus plus Mary. Jesus plus baptism. Jesus plus church. Jesus plus indulgence. Jesus plus good works. Jesus plus. That's why the Reformation began. And the cry of Reformation is Christ alone. Solus Christus. Christ alone. Isa po yan sa nakalagay sa emblem natin na si Kristo lamang. Wala pong plus. Walang idadagdag. Walang ilalagay. Ang salvation natin ay si Kristo lamang. Kaya ang pananampalataya ay pagtingin at pagyakap kay Jesus at sa Kanya lamang. Ito ay nangangahulugan na kapag sinasabi ng isang tao na mayroon pang mga bagay na idadagdag para maligtas siya, ay hindi si Kristo ang kanilang Diyos na manunubos. Katulad na sinasabi ng Article 22, and I quote, sapagkat alinman sa dalawang ito ang totoo lamang. Ang sabi rito,
lahat ng mga bagay na kailangan para sa ating kaligtasan ay wala kay Jesus, o ang lahat ng bagay ay nasa Kanya. Ibig sabihin, when you say Jesus plus saved, Jesus plus good works, Jesus plus membership, hindi si Kristo ang tagapagligtas mo. Pero pag sinabi mo, my salvation is Christ alone, period, si Jesus ang totoong tagapagligtas mo at kinilala mong Diyos at tao na nagligtas sa iyo. Mga kapatid, kung kaya't ang lahat ng mga nasa ating Panginoong Jesucristo sa pamamagitan ng pananampalataya sa Kanya ay may ganap na kaligtasan sa ating Panginoong Yesus. Kaya ang anumang pagigiit ng sino mang relihiyon, na sino mang tao, na sino mang pinakakilalang relihiyon, na si Kristo ay hindi sapat, kundi may kailangan pang iba, maliban kay Kristo, ay napakalaking paglapastangan sa ating Panginoong Jesucristo. Why? Sapagkat susunod lamang na si Jesucristo ay hindi ganap na manunubos. Kapag sinabi natin si Jesus ay ganap na manunubos, maliwanag po, si Kristo lang po ang yayakapin natin. Si Kristo lang po ang titingnan natin. Sinasabi ng author ng Hebrew chapter 12, look your eyes on Jesus, the author, the finisher of our faith. Yan ang dapat po nating maintindihan. So mga kapatid, pinapakita ngayon dito sa atin ay ito. Mauunawaan natin na dito na tinubos tayo ng mga hinirang sa pamamagitan ng buhay, ng kamatayan at pagkabuhay ni Kristo. That is the gospel of Christ. That is the fundamental teaching and message of the gospel of Christ. His death, His resurrection, His ascension. Lahat ng ito ay nagpapakita na dapat nating paniwalaan. Ang kaisipan na tayo at ang mga hinirang na natubos sa pamamagitan ng pananampalataya lamang na matatagpuan sa mga liham ng epostolary ni Apostol Pablo katulad ng may akda ng Belgic na Segundo de Brest na siniti niya sa Romans 3:28. Ano sabi ron? Sapagkat maliwanag na ang tao'y pinawalang sala dahil sa pananalig kay Kristo at hindi sa pagtupad ng mga gawa o ng kautusan. We are not saved by the law. Instead, Jesus perfectly lived according to the law when He was here on earth. He is perfectly obey the law. At yan ay nagpapakita na tayo ay napawalang sala sa pamanalig kay Kristo at hindi sa pagtupad ng mga gawa. Now, I want to challenge every one of us. Maaaring sinasabi mo ngayon, si Jesus lang ang aking tagapagligtas. Si Jesus lang ang aking tagapagligtas. Pero maaari mong sinasabi ngayon na para maluwalhati ko ang Diyos sa aking buhay at mas madagdagan ko ang katwiran ko sa harapan ng Diyos, ay kailangan kong gawin ang mga bagay na ito. I want to correct. Tayong lahat na naririto, hindi tayo nagiging matuwid when it comes to our salvation sa harapan ng Diyos dahil sa mga ginagawa ho natin na mabubuti. Sa katunayan, tayo ay tinitingnan na ng Diyos ngayon na matuwid dahil kay Kristo na matuwid na siyang nag-alay ng kanyang buhay para sa atin. Kung tayo man ngayon ay gumagawa ng mabubuting bagay, kung tayo man ngayon ay naglilingkod sa ating Panginoong Diyos, kung tayo man ngayon ay nagbibisal sa puso natin na lumago sa pananampalataya,
kung tayo man ngayon ay nagdi-desire sa puso natin mas lalo pang magkaroon ng pagiging sidhi sa pag-aaral ng salita ng Diyos, sa pananalangin, sa paglilingkod sa ating Panginoong Diyos, pagbibigay ng mga gift para sa ating gawain sa ating church. Mga kapatid, ang lahat ng ito, dapat yung maisip na bunga lamang po ito dapat ng ating kaligtasan. Amen po ba? Amen. Hindi natin piniplease ang Lord para sabihin natin na masecure yung ating salvation. We are not pleasing God para secure yung salvation natin. When God declared that we are justified na pawalang sala, you are secure sa iyong kaligtasan at sa pagiging anak mo ng Diyos dahil kay Kristo. Amen po ba? So, ang goal pala kung bakit tayo ngayon gumagawa ng mabubuting bagay, sumusunod sa salita ng Diyos, naglilingkod sa ating Panginoon, dahil ito ay bahagi ng patuloy na pagpapabanal na sanctification ng Diyos sa ating mga buhay. So when it comes to our salvation, we are solus Christus, Christ alone. Wala pong pwedeng idagdag at wala pong pwedeng ihalo. We are not adding kay Kristo ang santo, ang santa, ang good works sa usapin ng salvation. Christ alone is enough for our salvation. Amen po ba? So sometimes, nagkakamali tayo, bahagi siya ng sanctification, sometimes may mga sinasabi tayo, sometimes may mga naiisip tayo, na tingin natin ay hindi nakakaluwalhati sa ating Panginoong Diyos. At nagigilty tayo, at parang pakiramdam natin, o pakiramdam nyo, nawawala na ang salvation ninyo. But that is lie. Kasinungalingan po yun. Kung ang salvation natin ay mawawala dahil sa mga binanggit ko, hindi na ho kay Kristo nakasalalay ang ating salvation, kundi sa performance at ginagawa at sinasabi na po natin. Amen po ba? So instead, we ask forgiveness sa ating Panginoong Diyos dahil Ama natin siya. And if God correct us, pero hindi natin ginagawa, diyan papasok ang chastisement o pagdidisiplina ng ating Diyos sa ating mga buhay. So ngayon, ano ang ibig sabihin nito? What is faith? Faith itself cannot be saved. Amen po ba? Kundi ang pananampalataya ay instrumento lamang ng Diyos. At ang dapat na laman ng pananampalataya natin, si Kristo lamang. Let us pray. Lord, maraming salamat sa mga salita nyo na aming napagbulay-bulayan at aming natanggap. We are thankful, Lord, sapagkat isa lang naman ang napakahalaga kapag kami ay nagsasama-sama upang sumamba sa inyo. Yung salita nyo ang siyang maging instruction ng aming mga buhay. Ang salita nyo ang dapat naming marinig. And Lord, thank you so much for the confession of faith na na-establish noong pang 1500 upang lalong magpatingkad ng sistematikong aral patungkol sa pinakamahalagang kailangan ng tao, salvation. Sino ang Jesus na nagligtas sa amin? Kung paano kami nagkaroon ng buhay na walang hanggan. Lord, maraming salamat sa napakayamang salita nyo na aming natanggap ngayon. Napakatamis sa aming panlasa. At napakasarap sa aming pakiramdam na we are refreshed, Panginoon, dahil po sa mga salita nyo na natanggap namin ngayon. Lord, tulungan nyo po na huwag kaming humanap ng kaligtasan sa iba pa, kundi anak, ang kaligtasan namin ay na kay Kristo lamang. He was died at the cross of Calvary to redeem us, to save us. Hindi lamang siya namatay doon, kundi nabuhay siya to prove us na ang lahat ng mga tinubos ng aming Panginoong Jesucristo ay mayroong buhay na walang hanggan. At Lord, alam namin na ngayon ay tinitingnan nyo kaming matuwid, and we are precious sa inyo po, Panginoong Diyos, dahil kami ay tinubos ng dugo ng aming Panginoong Jesus. And thank you so much dahil naranasan namin ang katuwiran ng aming Panginoong Jesus. And we are declared righteous, justified,
because of Christ Jesus alone. Kaya Lord, nawa yung buhay po namin, sa Kanya kami lagi magtiwala, si Jesus lagi ang maging pamantayan ng aming buhay, hindi po ang kaperpektuhan ng mga taong nakapaligid sa amin, hindi rin Panginoon kami aasa sa mga gawa namin, kundi umaasa kami kay Kristo na siyang mabiyayang naglalagay sa aming mga puso ng mabubuting gawa sa pamamagitan ng banal na Espiritu na namumunga ng pagmamahal sa inyo at pagmamahal sa kapwa, na kung saan ang lahat ng nagiging basis ng aming pamumuhay ay wala pong iba kundi ang banal mong kasulatan. Kaya Lord, maraming salamat po, at nawa kung mayroon man dinadaanan na pagsubok, problema, suliranin ng bawat isa, wag po kaming lalayo, wag po kaming aalis, wag po kaming maghahanap, kundi kay Kristo lamang. Siya ang kauna-unahan at siya ang una at nasa Kanya ang dapat na pagtitiwala namin. Maraming salamat na ngayon ay may katiyakan kami that Jesus Christ is our great shepherd ng aming pong mga buhay. Maraming salamat po, Lord, at nawa sa lahat ng nakikinig, nawa po, kung hindi pa sila saved, tawagin niyo po sila, iligtas niyo po sila, pagkalooban niyo sila ng pananampalataya, nagawa po ng banal na Espiritu sa buhay nila. This is our prayer, in Christ's name, Amen.